nakaraang sessions, ano na ba ang mga napag-usapan natin and natutunan nyo sa ating operations management class? Sino ang gustong mag-volunteer na mag-review sa atin ng mga napag-usapan natin? Anyone? Wala. O sige, ako tatawag. Sige. Si Prince Regalario. Prince Regalario, good afternoon. Prince, hello. Mukhang wala si Prince. So, tawag tayo na iba. Ang dami nag-aalisan ah. Sana connection lang yung dahilan ba't kayo umaalis. Baka naman ayaw nyo lang matawag. Okay, tawagin natin si Collado, Raymart Collado. Raymart, hello. Hello po. Yes, good afternoon. Pwede mo ba kaming tulungan mag-recap ng mga napag-usapan natin ng mga nakaraan? Ano na yung mga topic na napag-usapan natin? Kaya mo yan. Uma-attend ka naman palagi, di ba? So last week, ano ang topic natin? Yung, matandaan. Hindi mo matandaan ako, patay. Malapit na mag-midterm. Kailangan natatandaan na natin. Sinong gustong tumulong kay Collado? Anyone? Collado, ayaw kanilang tulungan. May mga nag-aalisan, tapos bumabalik. So baka mga internet connection. Sinong gustong mag-recall mga topics natin na nauna? Sir, ako na lang po. Sige, yes, Miss Lizelle. Ano na yung mga napag-usapan natin sa OM? Last time po, sir, yung about po sa Module 5, which is yung Strategic Capacity Planning for Products and Services po. Tinalakay po natin yung about sa pag-measure po ng capacity, then yung effective capacity po, yung mga formula po sa strategy, which is yung strategy formulation, forecasting capacity requirements, developing capacity strategies, tapos po evaluating alternatives. Tapos yung pagde-define po sa capacity, kung ano po yung dapat na i-consider na dapat kailanganin sa yun po, kung ano po yung kailangan sa capacity. Then yung needed na magmamatch dun sa demand na kailangan sa upper limit po ng capacity. Then yung importance po ng capacity planning. Tapos ano pa ba? Yung formula po sa efficiency at utilization, kung paano po magkunin po yung dalawang yun. Okay, thank you very much. Yes. Sige, may sabihin ka pa ba? Okay na po yan. Okay, thank you, Lizelle. So, very good si Lizelle dahil mukhang meron siyang copy ng module and at the same time mukhang binabasa niya naman ng module. So far, madami na tayo napag-usapan sa ating operations management pero unti-unti na natin binibuild up yung ating overall knowledge on operations. If you will recall, nagsimula tayo ng introduction, operations management, ano ba to? Para saan ba to? Ano ba ang purpose and importance nito sa inyo as HR majors? And then pinag-usapan natin yung importance ng competitiveness, being a competitive company in order for us to last in the industry, para mas maging matagal tayo sa industry at maging number one, competitiveness, strategy, and productivity. And of course, we also studied about a number of tools on forecasting, kung paano natin ma-forecast yung demand na i-expect natin. And because alam na natin kung paano mag-forecast ng demand, kailangan alam din natin kung paano natin i-match yung capacity. Sabi nga ni Ms. Lizelle, pinag-usapan natin last week, matching the capacity to the forecasted demand. Of course, yung demand tataas or magiging maintain kung maayos din yung ating product or service design. Kung ano man yung binibenta natin, mas maganda kung swak yung design doon sa ating products and services. Pwedeng designing for new products or redesigning existing products. So, binakita rin natin yung table
kung kailan ka ba magde-design, kailan ka magre-redesign ng products and services. So lahat ng yan magkakaugnay. Lalo na dun sa topic natin for this afternoon. Oh, by the way, sinasagutan nyo na ba ang ating practice exercises? May mga nagsasagot na, I know, kasi may mga nag-raise ng questions. Very good, and thank you very much for raising those questions. Dun sa iba na hindi pa nagsasagot, I highly recommend na sagutan nyo na siya agad. Kasi kapag hindi nyo siya agad inintindi, at inintindi nyo siya kapag malapit na yung midterms, medyo matatarak na kayo at mahihirapan kayo. Mahirap akong magpa-exam. Hindi, joke lang. So mas maganda na maintindihan nyo na siya in advance, kasi kahit na open notes yung ating midterms and finals, kung first time nyo siyang bubuksan day before the midterms, days before the midterms, medyo mahirap yon. So unti-untiin nyo na para pagdating ng midterms, medyo relax na lang tayo at hindi tayo mamibigla. Hindi uso ang cramming ngayong online learning dahil mahirap mag-cram dahil hindi mo siya ma-absorb talaga. Kumbaga, kinaka-copy-paste na nga lang natin yung ating answer, although naiintindihan naman siguro ninyo yung kinaka-copy-paste. Pero kung wala ka talagang idea, ang ending mo niyan, lahat copy-paste, hindi mo ma-absorb yung knowledge na sana ay na-absorb natin kung nag-practice tayo ng mga exercises na binigay ko. At saka hindi lahat masu-search kapag computation. But again, sabi ko nga, for this afternoon, we will be discussing another concept and another important decision-making point sa operations management, yung process selection and facility layout. So have you ever wondered kung paano kaya nagdedesisyon ang mga factory o kaya ang Jollibee o kaya ang mga bangko ng itsura, ng layout ng kanilang mga offices and stores? So may science behind it, hindi siya basta-basta hinuhulaan lang. Kasi syempre ang objective natin dito, palagi namang ang objective in terms of process selection and facility layout ay kailangan may customer satisfaction, nakakatipid tayo of course, and minamaximize natin yung profits natin by matching our supply with the demand of the customer. Kasi again, kapag ang demand ay masyadong madami compared sa ating kakayanan or supply, hindi natin masaservice lahat yan, sayang yung kikitain. At the same time, kung masyadong madami naman yung supply compared sa demand, lugi din tayo dahil i-inventory natin yung mga produkto natin kung products na binibenta. Kung service naman ang ating ino-offer, sayang yung mga tauhan natin kung konti ang demand at madami ang supply. Imagine halimbawa sa isang parlor, kung merong 10 stylist dyan, tapos 5 lang ang pumupunta, di ba? Eh lahat ng stylist isweldohan mo. So yung 5 sinasweldohan mo na walang customer, sayang, gastos yun sa kumpanya. So for this afternoon, ang pag-uusapan natin, ano bang process ang pipiliin natin for our products and services, and how are we gonna design our layout? Among the other things that you will be learning today is of course yung technology, how it affects our process selection, and anong strategy yung pipiliin natin. After that, i-define natin kung ano ba ibig sabihin ng layout, facilities layout. Tapos tuturuan ko kayo kung paano ba ang style ng pag-design ng layout, depende kung anong process ang napili niya para dun sa company. Ready na kayo? Sana. Okay, process selection. So, basahin natin yung definition. Process selection refers to deciding on the way production of goods or services will be organized. So, dito pinag-uusapan kung paano mo ba aayusin ang proseso mo. Paano yung sunod-sunod na process. Hindi pa pwedeng paikot-ikot yung proseso dahil kailangan efficient, ibig sabihin mabilis mo siyang magagawa at mas mura. Hindi pa pwede yung pag halimbawa may-ari ka ng bakery, hindi pa pwedeng ang proseso ng pagluluto mo ng mga tinapay ay kung ano lang ang gusto mo lutuin. Kailangan may tamang proseso kung alin yung mauuna, alin yung susunod, kasi kung pagdidire-diretsuhin mo siya ng ganon, baka yung lasa ng tinapay maapektuhan. Ganon din sa ibang products and services. Tapos yung proseso din na to, kailangan mo mag-decide kung ano ang tama para sa company kasi it entails implication doon sa capacity planning. Kasi baka mamaya, akala mo kulang ang capacity ko, hindi pala kulang, tama lang, nagkataon lang na mali lang ang proseso mo ng
pagpili ng proseso at saka ng layout na napili mo. So sabi dito, process selection and capacity planning influence the entire system design. So kung makikita nyo dito, yung planning, capacity planning na pinag-usapan natin last week, at saka process selection, siya yung nasa gitna ng buong operations process. Kasi yung other concepts na pinag-usapan natin, kagaya ng forecasting, product and service design, and any other technological change, dyan manggagaling yung ipaplano natin na capacity at saka pipiliin natin na process para lang sa company or sa business natin. Ngayon, pagkatapos mo mag-capacity plan and process selection, ano ang magiging result niya? Of course, mag-decide ka na kung anong facilities and equipment ang kailangan mo para sa company. Secondly, you'll also be deciding what type of layout you will be incorporating in your office or store to maximize, of course, yung existing na capacity and to match it with your selected process. And then work design. So, syempre, base dito, sa layout, facilities and equipment, mag-design ka na ng work per group, per department, and per individual. So, you will be wondering bakit pinag-aaralan namin itong mga HRD majors. Kapag nagkatrabaho na kayo at nakasama na kayo sa HR department ng any company, be it a small company or a big company, may ganito rin na proseso. Kahit na OM concept to, may ganito ring proseso para sa mga HR people. Dahil syempre, kailangan mong planuhin kung ilang empleyado yung i-hire, kailangan mong planuhin kung ano yung itsura ng office layout para malaman mo kung hindi masyadong marami yung lakad, hindi masyadong malayo nilalakad, paikot-ikot. In fact, ngayong pandemic, sa opisina namin, hindi ba na naman nila yung layout? Kasi ang itsura ngayon ng layout, hindi pa pwede may mga nagkakasalubungan na tao dahil nga iniiwasan yung masyadong malapit na distance, pinapractice yung social distancing even sa office. So yung entrance ng mga tao, iba dun sa exit. So yun yung mga pinaplano sa layout ng isang office, hindi lang siya basta gagawin dahil gusto mo lang. May objective ka talaga na gusto mong i-meet. Okay, ang question ngayon, ano bang proseso ang dapat piliin? Sabi nga natin, process choice is always demand-driven. Kung ano ang kailangan, syempre, nakabase tayo din sa kung ano ang kailangan sa company. Doon nakabase kung anong process ang pipiliin natin. So, tatanungin mo ngayon yung sarili mo, yung department mo, or yung team. Gaano ba kadaming variety ng products and services ang kailangan nating i-handle sa ating system? Ilang products ba ang ipaprepare natin? Magkakaiba yung mga products ba na yun? Sa bakery natin, example kanina, ilang tinapay ba ang gagawin natin? Ilang klaseng tinapay? So, syempre yung choice of process will depend kung gaano kadami yung variety. Kung pandesal lang ang binibenta mo, walang problema. Madaling process lang ang pipiliin mo. Pero kung nagbebenta ka ng pandesal, nagbebenta ka ng cake, nagbebenta ka ng hotdog sandwich, for example, sa isang bakery, hindi pa pwedeng isang process lang yon dahil iba-iba na yung variety ng iyong products. And then second, what degree of equipment flexibility will be needed? Yung sa equipment na gagamitin mo, papalit-palit ka ba ng equipment o same equipment lang ginagamit mo buong duration ng business mo? So for example, karinderya naman. So syempre kapag karinderya, magluluto ka, may mga prito, may sabaw na niluluto, may mga inihaw na ulam. So iba-iba yung equipment na ginagamit mo. So dahil doon, related pa rin sa number 1, dahil malaki ang variety ng iyong products, makaka-apekto din doon kung yung equipment na gagamitin mo ay papalit-palit ba? Ilan ba yung kalan mo? Isa lang ba? So kung isa lang ang kalan mo, kailangan mo bang dagdagan yung kalan based on your capacity planning? Or wala ka na kasing pambili ng kalan, so ima-match mo na lang kung ano yung meron kang capacity versus doon sa process na pipiliin mo. And then of course, what is the expected volume of output? Gaano kadami ba yung lulutuin mo? Okay, naintindihan pa so far kung ano ang process selection? So bottom line, basta palagi nakadepende dun sa demand ang ating pipiliing process and sa variety of products and services and sa equipment flexibility. Meron tayong iba't ibang klase ng process types. So meron tayong 5, job shop, batch, repetitive, continuous, or project. So example ng job shop,
yung mga dental clinic, yung mga veterinary services, bakit pa siya naging isang job shop? Kasi ibig sabihin, bawat customer, iba-iba ang type of services na kinakailangan. So ibig sabihin, bawat isang customer, isang process siya. Imagine sa veterinaryo, may dumating na customer, may dalang aso, may UTI. So yun yung gagawin ng doktor, ng vet na pinuntahan ng vet doon sa loob ng vet clinic. So isang process yun. So kung ano yung prosesong ginawa niya doon sa pumasok na aso na may UTI, para doon lang yun sa aso na yun. Kasi may dumating ulit na aso, pero this time magpapa-trim lang pala ng balahibo yung aso. So hindi pa pwede yung ginawa niya doon sa aso na may UTI, gagawin niya rin doon sa aso na to dahil magkaiba sila ng need. Ganon din sa dental clinic. For example, may dumating na pasyente, Dok, papaklining po ako. So magpapaklining siya. Pag alis nito, darating isa pang pasyente, sabihin niya, Dok, magpapapasta po ako. So ganon kapag job shop, every time, every product or service na dumarating, ibang process ang gagawin. Second type naman is yung batch. Example nito yung bakery example natin at saka movie theaters. Para siyang job shop din, pero isang buong batch. Hindi kagaya ng example natin kanina na pang isang aso lang o pang isang patient lang. Kapag batch, isang buong batch yung applicable yung process. Like for example sa movie theater, halimbawa nanood ka ng movie, ano bang sikat na movie ngayon? Bawal na manood sa sinehan eh. Anong latest nyo napanood na movie? Anyone? Anong pinakahuli niyong napanood na movie? Wala, yung mga Korean lang. So halimbawa sa movie theater, nagpalabas sila ng mga Korean novela. Bawat isang palabas, isang run ng isang Korean novela, isang batch ng process yun. So wala kang ibang babaguhin sa lahat ng buong proseso na pinapalabas yung movie. Magbabago lang ang process mo kapag may bago ka ng pelikula na ipinasok. Magkaiba na yung running time, magkaiba na yung genre ng movie. So doon, by batch, hindi kagaya nung kanina sa job shop na every time may papasok, mag-iiba. Third type naman of process is repetitive process. For example, nito yung mga factory. So kasi paulit-ulit yung ginagawa nila sa factory, di ba? Kasi medyo standard yung ginagawa nilang product. So standard din yung process and procedures and skills required from the employees of that company. Halimbawa dun sa mga toll gate, nakadaan na ba kayo sa mga toll gate? Sa mga Cavitex, SLEX, Yes po. NLEX, ayan. So diba kung mapapansin nyo, yung ating mga toll gate operators doon, isa lang ang proseso na ginagawa nila. Standard lang. Nagkakaiba-iba lang kung magkano yung presyo na sisingilin nila per type of, per class of vehicle. Kasi class A, B, C yun. So yung mga class A, ganito ang babayaran. Class B, ganito. C, ganito. So medyo standard pa rin na ganun lang yung proseso. Dadaan doon sa toll, magbabayad, lalabas sa toll. Medyo standard. Kaya siya repetitive. Pag continuous naman, ito talaga yung pwedeng 24/7 na repetitive. Kasi kapag repetitive, paulit-ulit lang siya pero nagpapalit din minsan. Like sa factories, magpapalit tayo ng product halimbawa na gagawin. Magpapalit tayo ng equipment. Pero sa continuous, tuloy-tuloy siya. Halimbawa, yung sugar milling, yung gumagawa ng ating mga asukal, pare-parehas talaga ang process niya the whole time. Kaya siya continuous. Yung mga Meralco, electricity supply, pare-parehas lang ang proseso ng pag-generate ng electricity. Kaya siya continuous. And then lastly, yung project, ito yung mga one-time lang. Hindi siya paulit-ulit, hindi rin siya paiba-iba, one-time lang. Halimbawa, gagawa ka ng tulay, ang process na tawag doon is project. Kasi yun lang yun. Pagkatapos nun, tapos na yung proseso. Pag gumagawa ka ng movie, halimbawa, ano bang movie na ang huli ko napanood? Sa sinehan. Aladdin pa yata. Oo, Aladdin pa nga yata. Ganun katagal. Anyway, halimbawa, gumawa ka ng movie na Aladdin. So yung movie na Aladdin, magsisimula siya, kapag nagsimulang mag-shooting, matatapos siya, pagtapos na ang shooting. So ganun lang siya kabilis. So ang buhay niya, ang buhay ng process ay limited, kaya siya project ang tawag. Kaya may mga project employee, kapag nasa HR na kayo, malalaman niyo may mga project employee na hinahire siya, hindi para maging regular, hindi rin siya trainee, project employee lang siya. Meaning, pagkatapos na yung project,
tapos na rin yung kontrata niya doon sa company. Pwede siyang ma-retain kung mag-a-apply siya sa regular position, pero kung hindi siya mag-a-apply at wala ng project, tapos na yung kontrata niya. So, i-discuss natin further isa-isa para mas maintindihan nyo. I-compare pala muna natin yung job shop, batch, repetitive or assembly, and then continuous. So, ang description nito, pag job shop, customize yung goods or services. Remember yung dental clinic natin kanina? Customize siya per customer. Pag batch naman, semi-standard, parang yung bakery. So, medyo pare-parehas yung tinapay, pare-parehas siyang tinapay, pero iba-ibang klase ng tinapay. Merong tinapay na pangit yung mga naisip kong tinapay eh. May pandikoko, merong ube na tinapay. Medyo standard siya na tinapay, pero may konting customization towards the end. Ganun kapag batch. Kapag repetitive naman or assembly, standard talaga siya. Kagaya ng factory. Kung gumagawa sila ng sapatos, sapatos lang talaga, pare-parehas ng itsura ng sapatos na ginagawa nila. Continuous, kagaya ng supply ng electricity, sobrang standardized. Kung ano ang kuryente yung natatanggap ko dito sa Indang, hindi nang matatanggap nyo dyan sa Alfonso, sa Mendez, sa Dasma, o kung nasaan man kayo, kahit sa buong Pilipinas man, pare-parehas ng type ng kuryente ang matatanggap nyo. So each process type would have its own advantage and disadvantage. So I leave it up to you to read the advantages and disadvantages of each. Basta of course, ang advantage ng mga customized products is kaya mong mag-handle ng iba't ibang klaseng variety of products and services. Pag naman continuous or repetitive, mas mura dahil hindi ka nagbabago ng process, paulit-ulit ka lang. But then again, may mga disadvantage. Masyadong mahal yung job shop compared dun sa continuous na paulit-ulit lang talaga yung ginagawa. Okay? So kung makikita nyo rin dito sa ating table, product or service and flexible variety and equipment. So pinapakita lang dito yung relationship ng apat. Kung halimbawa high yung variety ng products and services mo, pero low lang or very low yung volume kagaya ng mga dentista, job shop yung tatanggapin mo na process, na pipiliin mo na process. Kasi ang isang dentist, hindi siya pwedeng pumili ng continuous flow dahil hindi niya kakayanin. So limited lang talaga ang number of patients na pwede niyang tanggapin dahil iba-iba ang ginagawa niyang service bawat patient. Kapag naman moderate yung variety, moderate yung volume, kagaya ng bakery, kagaya nitong classroom lecture pala. So by batch. So ang process ko sa inyo, tsaka dun sa mga ibang operations management class, magkaparehas. Pero dun sa subject ko kaninang umaga na fundamentals of financial management, ibang batch naman yun. So, ganun kapag batch process. Medyo may konting difference, pero at just the same, ano pa rin siya, customized pa rin siya per subject. Pag naman low yung variety, meaning close to standard, pero high yung volume, ang pipiliin mo ay yung repetitive or yung assembly line, yung automatic car wash. Kasi sa Manila and other countries, may mga car wash na papasok ka na lang tapos machine na yung maglilinis. Pag ganon, pare-parehas ng proseso yun. Kahit anong kotse yung ipasok dyan, kahit gano'ng kadumi, kahit gano'ng kalinis ng kotse, pare-parehas lang ng proseso ng paglilinis niyan. Unlike, for example, kapag manual yung car wash, medyo job shop yun. Kasi depende kung gano'ng kadumi yung kotse, ganon yung effort na gagawin ng mga car wash boys or girls. And then kapag very low, ang variety ng products and services, pero marami ang volume, very high ang volume, continuous flow. So yung petroleum refining, yung nagre-refine ng mga gasoline. So sila talaga yung very high volume and very low flexibility. Variety. Pero nasan dito ngayon yung project? Palagay nyo nasaan dito yung project dito sa table na pinag-usapan natin. Tanungin nga natin si John Carlo Sano. John Carlo Sano, good afternoon. Good afternoon po. Yes, dun sa table natin kanina ng different product process types. Nasaan yung project doon? Nasa high variety,
low volume ba siya o nasa very low variety, very high volume? Ano sa palagay mo? Nasa high po. High ano? High variety. High variety and then anong Low klaseng volume? High variety, low volume. So parang job shop, yun ang sinasabi mo. Yes po. Okay. Sige, thank you very much, Mr. Sano. Medyo tama naman yung sagot niya kasi makikita nyo dito, ang isang project ay hindi mo siya ma-analyze or ma-i-assign sa isang specific process type because a project is non-repetitive. Meaning, isang beses mo lang siya gagawin doon sa particular project na to and then meron ka lang unique goal. Ito lang ang objective mo. Kung gagawa ka ng movie, ito lang ang objective mo makagawa ng movie. And limited lang yung time frame. So, hindi mo siya pwedeng i-compare dito sa apat na process types kasi iba siya. Pang sarili niya lang siya. Madaling mabuwag o matapos o complete ang process ng isang project. So, what are the effects of your process selection dun sa business functions? So, naka-itemize dito sa table na to kung ano ang mga effects ng bawat isang process sa cost estimation, cost per unit, equipment use, down to work in process inventory. So, makikita nyo dyan na yung job shop, siya yung pinakamahirap i-estimate, pinakamataas na cost, pero in terms of fixed cost, pinakamababa din siya kasi hindi niya kailangan ng isang specific na machine na yun lang ang gagamitin dahil nga very high yung variety ng products and services na ino-offer niya. Ngayon, kung pupunta ka naman dun sa continuous, ayan, pinakamura yan. Dahil nga, paulit-ulit lang yung ginagawa, pero malaki ang cost mo sa fixed cost. Kasi sila kadalasan yung bumibili ng machine, sila kadalasan yung nagre-require ng maintenance sa mga machine and training sa mga employees. Yung projects naman, iba't ibang usapan yan. Kasi depende kung anong project yung ginagawa mo. Depende sa project kung mas magiging mataas yung cost. Depende sa project kung magkakaroon ka ba ng work in process inventory. Kasi remember, kapag job shop ka, yung work in process inventory mo mataas. Dahil lahat ng service na binibigay mo, considered siya as work in process. Pag natapos na siya, hindi na siya part ng inventory dahil usually ang mga services ay hindi nagkakaroon ng inventaryo. Hindi kagaya ng continuous, pwedeng tapos na agad yung inventory, pero nandun lang siya sa inventory. Konti lang yung work in process kasi tinatapos mo na agad yung product. Pero hindi ibig sabihin na ibenta mo siya, nasa inventory pa siya. Okay, so any question so far? Wala bang question? Okay, kung walang question, tuloy natin. Kung ano ba yung effect ng technology sa pag-select natin ng process that we will be employing in our operations. So, i-define muna natin kung ano ba yung technology. Technology is the application of scientific discoveries to the development and improvement of products and services and operations processes. So, ito yung gagamitin natin. Kumbaga parang yung mga na-discover ng ating mga scientists, ng ating mga researcher, i-apply na natin siya para ma-improve yung mga existing products and services and any other processes that we have. So yung technological innovation naman, ito yung nakaka-discover tayo ng mga bago or improvement sa ating products and services for producing or providing them. Ibig sabihin, technology, yung source ng innovation, ng improvement na pwede mag-result from the researches done by our scientists or researchers. Okay, sa pag sinabing technology, ang direct application niyan, pag sinabing technology, ang direct application niyan is on the automation. Automation meaning i-automate natin yung buong proseso para walang masyadong manual labor na ginagawa. So, by definition, automation is defined as a machinery that has sensing and control devices that enable it to operate automatically. So, may iba't ibang klase ng automation. Una, yung fixed automation. So, ito yung pinaka-least flexible kasi maglalagay ka lang dyan ng machine na yung gagawa ng proseso, pero fixed lang siya.
Kung ano lang yung sinabi mong pwede niyang gawin, yun lang yung pwede niyang gawin. Second type is programmable automation. Medyo pwede mo siyang baguhin, depende kung ano yung process na gusto mo. Unlike yung fixed automation, kapag itong machine na to, ito lang ang kayang gawin, hindi mo na siya pwedeng baguhin. Kung gusto mong magbago, bibili ka ng bagong machine. Pero pag programmable automation, medyo mas mataas ang cost, pero general purpose yung equipment. Meaning, pwede mo siyang i-program para iibahin mo yung type of processes na kaya niyang gawin. So some example would be computer-aided manufacturing and then numerically controlled machines. So kung meron lang sana tayong time, or kapag eventually siguro kapag nag-OJT kayo, maganda mag-OJT sa mga factories, tapos makikita mo yung mga machineries nila. Lahat ng concepts ng operations management makikita nyo dun sa mga factories. Kasi ako, kahit na matagal na akong graduate, kapag pumupunta ako sa mga clients ko na factories, sa mga EPSA, sa mga economic processing zone, nakaka-amaze na may direct application sila ng mga operations management concept. Yung mga machine na ino-operate lang sa computer, ganyan, yun yung mga sample ng programmable automation. And then of course, merong flexible manufacturing systems. Ito naman, group of machines to, na kaya niya mag-handle ng mga processes na paputol-putol, tapos pwede rin baguhin yung process per computer. So, unlike programmable, na ipoprogram mo siya, yung process, for this particular one, pag flexible, anytime na kailangan mo siyang baguhin, pwede. So, example naman dyan is yung computer integrated manufacturing. I would not dwell so much on each of the types. It's just enough for you to have an understanding how technology and automation impacts your selection of process. So now that we've identified the different types of processes, we've also identified the impact of technology and automation in the process, we now proceed with process strategy. Paano ba tayo mag-strategize sa ating process? Of course, kailangan nating i-consider yung capital na gagamitin natin. Kasi kapag meron tayong pipiliing proseso, definitely meron tayong equipment na bibilhin. Meron tayong equipment na kailangan mag-invest. And then of course, labor. May impact to sa inyo sa HR dahil may mga machines na magkukos na mababawasan yung physical labor. So, pag naging automated yung process ng isang factory, halimbawa, gumagawa sila ng basahan. Kapag nagkaroon ng machine na kaya nang gawin ng machine ang ginagawa ng mga kamay ng mga employees natin, mababawasan yung mga labor requirement. So, mag-retrench tayo ng mga employees. At the same time, halimbawa, ngayon kasi sa bangko may mga, hindi ko alam kung nakakita na kayo. Nakakita na ba kayo ng machine ng bangko na tumatanggap ng deposit? Nakakita na kayo? Kasi diba normally kapag sinabing ATM, magwi-withdraw ka, maglalabas siya ng pera. Ngayon, unti-unti na yung mga bangko, naglalagay na sila ng mga cash deposit machine. So, ibig sabihin, ino-automate na nila yung process ng pagtatanggap ng deposit. So, pag eventually, siguro after a few years, 5 years, 10 years, pag nasanay na yung mga tao at madami ng cash deposit machines, mababawasan na yung teller. So, may ganong impact din siya sa pag-select mo ng process. Second aspect would be yung process flexibility. So, magbabago pa tayo ng process every now and then o fixed yung process natin kagaya ng sa repetitive and continuous. So, dun ka magde-decide kung anong klaseng process yung gagawin mo. Normally, babalik ka talaga kung ano yung demand sa product mo eh. Kasi yun yung magde-decide kung anong klaseng process ang gagawin mo. And then, of course, speaking of flexibility, kailangan mabilis kang mag-adjust sa mga changes in design, changes in demand, so tataasan mo yung volume, mababawasan mo yung volume, and then changes on available technology within your company and even outside, meaning technology ng mga competitors mo. Any questions sa process? Any questions so far? Wala kayong curious question about process? Why are we selecting this process over the other process? Wala. Actually, madali lang naman talaga yung process. Kailangan mo malaman yung 5 type of process na pinag-usapan natin. And kailangan mo rin malaman kung alin dun sa 5 ang nababagay sa product or service na ino-offer mo. So if we don't have question, let me continue my presentation
dun sa second part naman ng ating discussion today, which is layout naman. So pag sinabing layout, hindi lang siya layout ng opisina ha. Pwede rin siyang layout sa bahay, kung saan mo ilalagay yung CR, saan mo ilalagay ang living room, saan mo ilalagay ang kitchen, ang bedroom, ang terrace, mga ganyan. Layout din yun. Pero ang discussion natin ngayon is kung paano mo ipoporma yung mga iba't ibang departments, yung mga equipment saan mo ilalagay, paano ang movement ng mga employees mo habang nandoon sila sa factory o sa office. Yun yung mga pinag-uusapan sa layout. So bakit ba importante yung layout? Of course, may mga investment din kasi yan. Investment in terms of, syempre, gagawa ka ng table para sa mga employees. Bibili ka ng machine, saan mo ba siya ilalagay, saan mo ipepwesto. And then long-term, kadalasan yung commitments kapag facilities layout. Buti pa si layout, long-term yung commitment. Biro lang, pinapatawa ko lang kayo. So long-term siya, ibig sabihin, hindi pa pwedeng linggo-linggo nagpapalit ka ng layout dahil magastos yun. Pag nakapili ka ng layout, stick to it for at least mga 5 years or even more, mas maganda. Pero kapag sinabing layout, kailangan long-term, hindi pang short-term lang. And then this has a significant impact on cost and efficiency of short-term operations, which means that whatever you choose, whatever type of layout you choose, would have an impact on your cost. It can result to a high cost, or it can also result to a cost savings, depending on which one have you selected for your company. So why do we need to do layout decisions? Of course, kapag na-realize mo na inefficient yung operations mo, mabagal halimbawa. Actually, kung i-apply to dito sa traffic sa Manila, okay sana eh. Kasi yung layout halimbawa ng EDSA, kitang-kita na ang daming bottleneck. Ang daming, kumbaga wala namang nagbanggaan. Wala namang nakaharang sa kalsada. Pero bakit traffic? Kasi merong bottleneck. So yun, pag may mga ganong problema, pag may mga bottleneck, kailangan mo na sigurong mag-redesign ng layout. Halimbawa sa bangko, for example, pag nakita mo, bakit palaging ang daming pila doon sa ATM? Marirealize mo na, kasi dalawa lang yung machine. So kung ako yung branch manager or area manager ng branch na yon, siguro kailangan ko nang dagdagan yung machine o kailangan kong bilisan yung pagpoproseso sa loob ng ATM. Pero syempre may cost implication yan, kagaya ng pinag-usapan natin kanina. Kasi kahit nasabihin ko na, ang haba ng pila sa BDO 13, kailangan kong dagdagan ng machine. Hindi pa pwede na basta ka na lang magdagdag dahil may cost implication siya. So you have to balance din as well. Then of course, kung meron kang changes in design and products and services, kailangan mo rin palitan yung itsura ng office mo and how you're gonna organize your layout in the office. Kung may mga accidents, safety hazards, kung halimbawa meron siyang dinadaanan na hallway na may mga possible na malaglag na mga materials, dapat ang gagawin mo, hindi mo napapadaanan sa mga tao yun, papaikutin mo lang yung mga tao kasi baka may danger na baka malaglagan pa siya noong mga materials na yun. So, any questions? Itong class na to walang nagki-question pero naiintindihan in fairness. So, wag niyo na lang sasabihin sa iba, kayo ang aking favorite section sa 3 subjects ko every Saturday. Kasi siguro, business din yung course niyo. Yung mga courses kasi na hinahawakan ko pag umaga, mga taga-criminal justice. Tapos finance. So, medyo malayo. So, yung adjustment ko in terms of providing the services, mas mataas yung variety sa kanila kaya dito sa inyo. Kasi in a way, pare-parehas tayo ng background. So anyway, may question ba? Walang question? Naintindihan ang process selection and then layout definition? So kung naintindihan, get 1/4 sheet of paper, joke lang. Kapag face-to-face na tayo, gagawin ko talaga yan. Pero baka next sem pa yun, so hindi na ako ang teacher nyo. Malay nyo, meron kayong iba pang subject na ako ito maging teacher. Anyway, meron tayong different types of layout. So pwedeng number 1, product layout. So ito, binibigay mo to kapag ang product ng isang company ay standardized. Meaning, ang objective mo sa process, kailangan smooth. Kailangan mabilisan kasi mataas yung volume. So, kung i-match mo daw siya dun sa process kanina, normally, bagay itong product layout dun sa continuous process at saka dun sa repetitive process.
Yung second naman na layout, yung process. Layouts that can handle varied o yung paputol-putol. So meaning, kung sa product, isang dire-diretsong smooth flow, pag process naman, diretso, palit, lipat, diretso, palit, lipat. So ganun kapag process, ganun na itsura ng layout. Papakita ko yung example mamaya. Then another type of layout is yung fixed position. Meaning, hindi yung layout ang babaguhin. Kung hindi, yung mga employees o yung mga workers and material, sila ang pupunta doon sa ginagawa kasi naka-fix lang siya. So ito yung mga example niya pag product layout. Normally, kapag sa factory, ganito ang itsura. So merong iba't ibang workstation, magsisimula sa pag-deliver ng mga materyales, papasok sa station 1. Papasok yung materials and labor, gagawin niya yung trabaho niya sa station 1. Pagkatapos niyan, ipapasok niya sa station 2. Sa station 2, ganun ulit. Gagawin yung trabaho. Pagtapos na siya, station 3. Up to station N, kung ilan man ang stations. And then, ang output nito is, of course, the finished item. Second layout, for example, yung cafeteria or yung canteen. Namimiss niyo na ba ang canteen sa CVSU? May canteen ba sa CEMDS? Wala. Yung mall po. Saan? Sa mall, yung CVSU mall. Hindi ko na naabutan yung CVSU mall. Nakikita ko na lang yung 7-Eleven. Doon yan, di ba? Yung CVSU mall, doon sa may 7-Eleven. Yung may gym. Yes po. Yun. Hindi ko na siya naabutan. Anyway, so, another example ng product layout is yung cafeteria line. So, di ba, isang diretso siya. Kukuha ka muna ng tray, ng plato, ng kutsara, tinidor, and then kukuha ka na ng mga bibilhin mo. Pwedeng dessert, salad, ulam, gulay, kanin. And then last, normally, is yung drinks. Tapos bayad ka sa cashier. So, ganun ang product layout, isang buong diretso. So, itong example 2 is for a service. Yung example 1 is for a product. So, isang diretso, dadaanan mo muna bawat station. Another example, yung U-shaped production line. So dito papasok ang ating raw materials, dadaan sa workstation 1, 2, 3, hanggang 10. Ngayon, ang question ko ngayon, kanina, pinakita natin dito, isang diretso yung stations na to. Pero sa example natin, product layout din, U-shaped yung production line. Ang question ko ngayon, bakit mayroong U-shape? Bakit kailangan mo mag-U-shape na production line? Hindi mo na lang siya dire-diretsohin. Arte lang ba yan o may dahilan yan? Tanungin nga natin si Dennis Julian. Dennis Julian, Hello po, sir. bakit may U-shaped production line palagay mo? Yung payo po. Sa tingin ko, sir, kaya U-shape yun para yung mga, ano po, kahit na hindi lahat ng station may workers, pwede po sila magpalipat-lipat ng station. Tama. Very good. That's one reason bakit nagkakaroon ng U-shaped production line. Sino pang may ibang reason na pwedeng ibigay? Tanongin nga natin mas madami ang babae sa inyo, no? Kaysa sa lalaki. So, tanongin nga natin si babae naman ngayon. Si Kimberly Shockson. Hello, Kimberly. Hello po. Bakit may U-shaped production line? Para po sa akin, kaya po ay mayroong U-shaped production line, based lang din po sa nabasa ko, is para daw po ma-improve yung product quality and cost by eliminating all waste in the production po. Correct. Thank you very much. Okay. So tama yung sagot ng dalawa ni Mr. Dennis Julian. Kaya nagkakaroon ng U-shaped production is para makatipid sa mga waste. At saka doon sa sabi nga ni Mr. Julian kanina, kapag yung may mga employees na wala namang ginagawa at that time, pwede mo siyang, or free, yung schedule, pwede mo siyang ilipat sa ibang station. Yung galaw nila is hindi ganun kadami. Kasi imagine kung diretso to, at nasa number 10 si worker, kung pupunta siya sa number 1, ang layo ng lalakarin niya. Pero with U-shape, hindi ganun kalayo yung lalakarin niya. Kahit na pumunta pa siya sa 5 or sa 3, hindi ganun kalayo ang lalakarin niya. And then, another waste na matitipid mo dito is kapag yung space mo is limited lang or kahit maluwag yung space mo, yung U-shape na production line, mas makakatipid ka sa space. Dahil kung isang buong diretso lang yan, ilang production line lang yung pwede mong gawin.
Pero kung gagawin mo siyang U-shape, yung pwedeng yung dati mong 3 production line, pwede mong gawin 5 kasi magkakaroon ka ng excess space. Ang objective natin palagi sa operations management is makatipid at mas madami ang kitain natin profit. So, one way of doing that is by applying U-shape production line. Thank you dun sa mga sumagot. These are the advantages, of course, of a product layout. So, kagaya ng continuous na process, so syempre, mas madaming output dito, konti yung unit cost, mas mura, pero intensive ang requirement natin sa capital in terms of labor and equipment. Kailangan meron kang scheduling na ginagawa at saka routing dahil nga pare-parehas yung process, hindi siya masyadong nagbabago. Kumbaga fix na siya, so ipapasok mo ngayon yung schedule ng equipment at saka ng mga employees doon sa existing na layout. Disadvantage, of course, ito match na match sa mga HR majors. Ang disadvantage nito, yung mga tauhan natin, mabobore sila kasi everyday parehas at parehas ang ginagawa nila. Walang chance for growth. Kasi, syempre, ulit-ulit lang. So, kung magaling kang employee, mabobore ka kasi araw-araw ganito ginagawa mo. Pero kung hindi ka naman magaling na employee, mahirap din. Kasi kapag bigla mo siyang inilipat sa ibang machine, nga, ang alam niya lang yung pinanggalingan niya na machine. So, ito yung mga disadvantage ng product layout. So, I leave it up to you to read and review this disadvantage and disadvantages. But generally, ang advantage ng product layout ay mas mura. But then, ang disadvantage naman is dahil nga fixed siya, pag merong isang nagbago, mahirap mag-adjust. Now we proceed to the second layout, which is the process layout. So, ang process layout naman, similar sa product layout, pero mas adjustable. Kasi bawat department, may kanya-kanya silang trabaho. And more often than not, hindi kailangan na nag-uusap-usap yung magkakaibang department. Kasi kumbaga parang sa isang department, kompleto na siya dyan. Tapos yung ibang department naman, kompleto na rin siya dyan, iba ang function niya. Say for example, imagine a hospital. Di ba sa isang hospital, merong emergency department, merong dental department, may x-ray department. So, although minsan pwede silang mag-interact, bihirang-bihira. Kumbaga magkakaroon lang ng interaction kung yung specific mong patient. Kailangan ng dentist, kailangan ng x-ray, kailangan ng cardiologist, ganyan. Doon lang magkakaroon ng interaction kapag ang patient mo ay nag-require ng gano'n. Pero on a normal process, kapag process layout, sa isang department pa lang, tapos na agad. Kasi bagay talaga siya dun sa isang job shop o yung mga batch processes. So imagine halimbawa kapag enrollment, hindi ko na alam kung paano ang enrollment sa CVSU, pero diba pag nag-enroll ka sa CVSU, para siyang, hindi siya product layout na move ka ng move diretso eh. Kumbaga parang bawat isang college, meron silang sariling process. Si CEMDS, yung Department A. Yung CCJ, yung Department B. Yung SED, yung CSPER, iba-ibang department. So walang masyadong interaction kasi they can stand on their own. So parang ganun yung process. Unlike yung product na dire-diretso talaga siya from start to finish. So naintindihan ang difference ng product layout at process layout? Silence means yes, naintindihan. So I'll proceed to the next layout. Before that, advantage pala muna ng product process layout. So of course, ang advantage ng process layout, unlike product layout, medyo mas kaya nito yung variety. Kasi dun sa product layout, walang masyadong variety kasi standard yung products and services. Kapag process, medyo kaya mong mag-handle ng ibang variety dahil nga per department, iba-iba yung ginagawa nila within them. And then ang equipment, medyo mas mura kasi hindi kailangan na yung equipment ay gagamitin ng buong grupo. Pwedeng patsi-patsi, batch-batch na equipment ang ginagamit per department. Disadvantage, of course, so ayan, challenging yung routing and scheduling. Kasi hindi ka pa pwedeng mag-schedule ng isa lang para sa lahat. Kasi nga, per department, iba-iba yung ginagawa nila. So per department, pwedeng iba-iba yung schedule na kinakailangan. Tapos each products and services,
may special attention tayo na binibigay. So yun yung disadvantage niya over a product layout na pare-parehas nga, standard kasi. So once again, I leave it up to you to read the advantages and disadvantages of process layout. But then if you have questions, anytime, feel free to to ask me for clarifications on the different types of layout. But lastly, here's another layout, yung fixed position layout. So para saan ba yung mga fixed position? Kapag malaki yung ginagawa mo. For example, ito sa picture na nakikita nyo, yan ang Queen Mary II, isang barko na ginawa noon sa France, sa Saint-Nazaire, France. So when there's a large project and it must remain stationary, workers and equipment come to site. Meaning, itong layout na to, hindi yung mga workers ang gumagalaw kasi fixed nga yung position. So yung workers, yung pumupunta doon sa site at sila yung gumagawa. So having said that, anong example ng product na pwedeng sabihin natin na para sa fixed position layout? Anyone who can give me an example? Tanungin natin si Miss Emma Santander. Emma, hello. Buildings po. Buildings, tama. Ano pang example lang pwede? So sabi ni Miss Emma, buildings. Si Miss Jamila del Rosario. Another example for a fixed position layout. Ano? Jamila. O sige, baka walang signal si Jamila. Another example of fixed position layout kung nagpapagawa ka ng bahay. Di ba hindi mo naman nililipat yung bahay mo sa ganitong factory, tapos pepinturahan, pagkatapos pinturahan, nililipat mo sa ganitong factory, lalagyan ng tiles. Hindi naman ganun kapag bahay, di ba? Fixed position siya. Yung mga workers at saka materials, dinadala mo doon sa site kung saan ginagawa yung bahay, tapos doon lahat ng trabaho. Walang inilipat sa ibang lugar. So, ganun ang fixed position layout. Pero ang napag-usapan natin ngayon, tatlong standard na layout, yung production layout, process layout, and fixed position layout. Pero may mga combination yan. So, some combination ang tawag ay cellular production. So, ginugrupo nila into cells yung mga departments na kayang gumawa ng similar process. So, para siyang production layout, ang difference lang is hindi siya dire-diretso kagaya ng production layout. Pwedeng intertwined. So, kumbaga parang pagkatapos ng warehouse, pwedeng dumiretso ng milling, pwedeng dumiretso ng painting. So, hindi siya hindi kagaya ng product layout na isang buong diretso talaga siya. Pag cellular production, ginugrupo mo in a cell yung magkakasamang workers or departments that can process the same items dahil similar yung process requirements. So ano ang difference ng production product layout at saka ng cellular production? So marami-rami din. So number of moves between departments, mas konti yung movements kapag cellular kasi supposedly nga pinagsama-sama mo na yung magkakaparehas na process. Kapag functional kasi, palipat-lipat ka ng workstation. Another example, for example, yung supervision difficulty. Mas madaling maging supervisor sa factory dahil pare-parehas lang yung minomonitor mo na trabaho. Kapag kasi functional or cellular production, kapag functional pala, yung difficulty mas mahirap. Higher yung supervision difficulty kasi ang daming tao nakakausapin mo dyan. Unlike sa cellular, magkakasama na yung mga similar processes. So in terms of supervising the people, mas madali dahil pare-parehas yung process. Another combination layout will be the group technology. So para siyang cellular din. Ang difference lang here is kapag group technology, pinagsasama-sama mo yung mga parts na pare-parehas yung process. Tapos pag ginawa mo yun, na magkakasama na yung mga parts na pare-parehas yung process, every time na meron kang requirement, nakaparehas niya yung proseso, alam mo na kung saan mo siya ilalagay. Kumbaga sa picture natin dito, sabi dito, a group of parts with similar manufacturing process requirements but different design attributes. So pare-parehas lang siyang gawin, nagkakaiba lang siya dun sa design.
So pagsasama-samahin mo, i-group mo yung mga pare-parehas ng process, nagkaiba lang sa design. So service layouts naman. So far, ang mga pinag-usapan natin, mga pang-products. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung sa mga service naman. So pag mga service, meron tayong warehouse and storage layouts. So pag ganyan, syempre kapag sa warehouse ka, ipepwesto mo yung mga madalas binibili ng mga customer mo malapit doon sa cashier o malapit doon sa exit. Kasi kung ipepwesto mo yung mga madalas bilhin sa dulo, ang dami mong lakad palagi. So kumbaga ang arrangement mo is yung pinakamalapit sa pinto, yung pinakamadalas mong kunin. Ngayon, kung hindi naman siya masyadong madalas kunin, medyo ililikod mo siya. So kung mag-design ka ng warehouse, ganon. Pag retail layout naman, syempre gusto mo, yung dadaanan ng mga customer mo ay in order. Kumbaga madadaanan niya lahat. Wala siyang mamimiss out na products or items na binibenta mo doon sa grocery, for example. And then usually, pinakahuling step yung cashier. Kumbaga parang after mo madaanan lahat ng binibenta, ang ending mo doon sa cashier. Para actually, kung familiar kayo sa SM, may bayad yung layout doon eh. Kung halimbawa nagbebenta ako ng sabon. Halimbawa ako ay nagbebenta ng Safeguard, tapos gusto kong mag-play sa SM. May bayad yung madaling makita ng mga customer versus dun sa mga hindi nagbabayad. Kasi kung mapapansin mo, pag eye level, kung pag ganito, pag tayo mo sa stante at nakikita mo na siya agad, may bayad yun. Halimbawa, Safeguard ako, nagbayad ako. Doon niya ako ilalagay sa eye level. Pero kung Dove ako o yung ibang sabon na bath soap, hindi nagbayad, doon ako sa ilalim ibababa. So hindi ako makikita ng customer. So ganon yung science ng layout. So kailangan kasi maiisip mo kung ano ba yung dadaanan ng mga customer mo. In terms of office layouts naman, of course, syempre, ang magkakatabi, supposedly na table, ay yung magkaka-department. Tapos yung boss, pwedeng pumesto sa sulok para lahat pare-parehas yung nilalakad ng mga tao papunta dun sa office ng boss. Or pwede naman nasa gitna yung boss para yung accessible siya sa lahat ng mga employees. Pwede rin naman na mababa yung walls ng mga desk ng mga opisina para kapag may kailangan mag-usap ng magkaka-department, hindi na kailangan na nakatayo at pupunta pa doon sa office. Sa amin sa BDO, before nung wala pang pandemic, hanggang dito lang yung cover ng desk. So kita ako ng mga tao na nalandun sa ibang department, pag tumingin sila, pwede nila akong kausapin agad na, nasa na ba yung ganito, ganyan. Pero ngayon kasi ng pandemic, hinarangan nila ng acrylic shields para nga merong social distancing. Pero kung walang ganong concern, mas maganda yung mababa, yung cover ng wall para kita mo agad yung kausap ng office mo. And then sa services, madalas na yung automation. Nakakita na ba kayo ng McDonald's na meron ng machine na pipindutin nyo na lang doon yung order nyo? Hindi pa? Nakakita na kayo? Saan meron? Sa Tagaytay po. Sa Tagaytay? Hindi ko pa nakita. Nakita ko yung sa Makati. So yung pagpasok mo doon, hindi na ako pupunta doon sa crew. Pipili na lang ako ng order ko. Tapos kapag card niya ipambabayad ko, doon na rin ako magbabayad. Pero pag cash, pupunta pa rin ako doon sa cashier. So yun yung mga automation and services na pinag-uusapan para mabawasan din yung pila ng mga customer. And then normally, ilalagay mo yung machine doon sa lugar na hindi masyadong marami ang pila. Kasi syempre, mababangga siya ng ibang mga nakapila. So may science din yung paglalagay ng machine kung saan mo siya ipapwesto. Hindi pa pwedeng basta ka lang mag-design. Okay. So sabi ko nga, may science ang pagle-layout. Ngayon, yung last part ng ating discussion, pag-uusapan natin kung paano ba mag-design ng product layout. Product layout muna ngayon, tapos later mag-process layout naman tayo. Ang tawag sa pag-design ng product layout ay line balancing. So ano ba yung process dyan? Kasi ang objective dito, kailangan malaman mo muna lahat ng tasks doon sa isang production. Titingnan mo kung magkano, kung ilan ang duration per task, kung ilang minutes ba yan per task. Tapos ang objective mo, per workstation, equal yung number of minutes na ginugugol per workstation.
So mag-drawing ka muna ng precedence diagram. Ano ba yung precedence diagram? Ito-drawing mo lang. So process A, pag nagawa mo na to, anong sunod? Process B. Pagkatapos ng process B, anong sunod? C. Kaso yung C, hindi siya matatapos kung hindi pa tapos yung process D. So ibig sabihin, matatapos lang yung process C, pagkatapos na yung B and C. Papakita ko later on yung example. Next step, pag nakadrawing ka na ng precedence diagram, magko-compute ka na ng cycle time using your desired output rate. Ilan ba ang gusto mong output? From there, malalaman mo kung gaano ba kabilis o kabagal ang iyong cycle time. After that, i-compute mo na kung ilang workstation ang kailangan mo. Pag may workstation ka na, i-assign mo na yung mga task na na-identify mo doon sa precedence diagram na dinrawing mo sa number 1. And then after that, i-compute mo kung effective ba yung workstation design na ginawa mo. So again, merong sinasabi ditong concept na heuristics lamang ito. Although may science, yung pagko-compute natin ng layout, hindi pa rin siya 100% perfect. Kasi more often than not, minsan may mga factors na hindi natin mako-consider, pero at least, hindi man tayo perfect, we're almost there or we're at least efficient in what we do. So itong ipapakita ko sa inyo, hindi ibig sabihin nito 100% perfect ang magiging layout. Pero at least, close to perfect or at least highly efficient ang pipiliin natin. So sample, sabi natin, halimbawa ikaw ang operations manager ng isang company or sa HR for example, may mga process doon sa HR, di ba? Yung filing ng documents for interview, yung mga magre-resign, yung mga magre-retire, magko-compute ka ng compensation and benefits, yung mga ganon. So suppose that the work required can be divided into 5 elemental tasks. So ito yung elemental task. Merong 0.1 minute, 0.7 minute, 1 minute, 0.5 minute, and 0.2 minutes. First step is to draft a precedence diagram. So i-assign mo yung isa, bawat isa, A, B, C, D, E. So ganito raw siya. Magsisimula ang process sa letter A. Pagkatapos ng letter A, susunod ang letter B. Tapos, pagkatapos ng letter B, kailangan makompleto mo na sa letter C bago makapagsimula sa letter D. Pagkatapos ni letter D, pumunta tayo sa letter E, and then dun pa lang matatapos yung proseso. Naintindihan niya ba yung precedence diagram na dinrawing natin? Anyone? Naintindihan niya ba? O malabo? O wala na kayo dyan? Iniwan niyo na ako. Uy, andyan pa ba kayo? Graho. Ikaw, Yes, Graho. sir. Andito po. Naintindihan niyo yung pag-draft ng precedence diagram? Yes po, sir. Sir, Yan. may tanong po ako. Sige, ano yun? Ano po, dun po sa diagram, ano pong example na, parang process? For example po, sa A, sa B, sa C. Para po mas maintindihan po namin. For example, okay. po, ano product or service po yung pwede doon? Normally, hindi applicable kasi ito sa lahat ng production. So kaya hindi ako makapagbigay ng example kasi halimbawa gumagawa tayo ng refrigerator for example. Meron kasing certain steps talaga ang paggawa ng refrigerator. So hindi ko masabi kung ano ba yung step A, ano ba yung step B, step C. And at this point, hindi rin importante sa atin na malaman yung mga yon. Ang importanteng malaman natin is gaano ba katagal yung itinatagal ng isang process. So dito sa example natin, yung step A, 0.1 minute lang daw siya. Yung step B, 1 minute. So ang importante dito is malaman natin kung paano ba yung pagkakasunod-sunod niya. Sa mga problems natin, normally, ibibigay yan kung paano ang pagkakasunod-sunod. Pero kung gagawa ka kasi ng sarili mong diagram, ikaw naman na nakakaalam nun kung ano yung pagkakasunod-sunod. Hindi naman siya questioning sa'yo parang, oh, ba't nauna yung B kaysa sa A? Depende yun kung paano talaga ang process. Normally, yung mga taga-registration sa university, gumagawa sila ng ganitong diagram. Ano ba yung mauuna? Mag-e-enroll muna sa system, tapos pupunta sa ganito, pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan. So yung pagkakasunod-sunod niya is ang nakakaalam kung sino yung gumagawa ng process. Nasagot ba kita, Miss Graho?
Yes po, sir. Thank you po. Okay, thank you. Kinabahan ako. Akala ko hindi kita nasagot eh. Anyway, so ayan yung itsura ng ating process flow ng mga task involved dito sa certain product na to. Ang second naman, magko-compute na tayo ng cycle time using the desired output rate natin. So ano ba yung desired output rate natin? For example, gusto natin na makagawa tayo ng 480 units per day. Eh, ang line natin, 8 hours a day lang. So using the formula, ano ba ang ating cycle time? So 8 hours a day times 60 minutes, gagawin mo siyang minutes kasi minutes yung task natin eh. So 8 times 6 equals, 8 times 60 minutes equals 480 minutes. So yun yung operating time mo per day, 480 minutes. Divided by 480 units na desired output rate natin, ang cycle time natin is 1 minute per unit. Ibig sabihin, makakatapos tayo ng isang unit sa loob lamang ng 1 minuto. Yun yung buong cycle time natin. Second computation natin is ilan ba ang workstation na kailangan natin. Okay, to compute that, we use this formula. So, i-add mo muna yung total times. So, 0.1 plus 0.7 plus 1 plus 0.5 plus 0.2 equals 2.5 minutes per unit daw. Yung isang buong proseso. Pero ang cycle time natin, as computed earlier, is 1 minute per unit per station. So pag sinunod natin yung formula, ang sagot natin dyan is 2.5 stations. Pero since workstations ang pinag-uusapan natin, wala namang kalahating stations, di ba? So i-round up natin siya into 3. So in short, yung buong process natin, nag-compute tayo ng cycle time, 1 minute per unit per station daw. Pero 2.5 minutes yung buong proseso. So in short, kung i-divide mo yung buong number of times, sum of number of times, divided by cycle time per station, 2.5 stations or 3 stations yung kailangan natin. So ngayon na alam na natin kung ilang station yung kailangan natin, given the number of times, i-assign na natin siya sa iba't ibang workstation. 3 ang workstation natin ha, kasi 3 yung na-compute natin kanina. So itong 5 processes na to, i-assign natin sa 3 workstation. Paano ba ang gagawin? Normally, pipili ka muna noong process na maraming precedence. So maraming nauuna sa kanya. Sa example natin, si letter A, nauuna sa kanya si B, si D, at saka si E. So meron siyang 3 process sa harapan. Si letter C naman, merong 2 lang, si D at saka si E. So lamang in terms of precedence si letter A. So si letter A yung uunahin natin kasi siya yung pinakauna dapat na process dahil ang daming susunod sa kanya, ang daming nakapila sa kanya. So sa workstation 1, sabi natin per workstation 1 minute, di ba? So meron pa tayong 1 minute na pwedeng i-assign. I-assign natin si letter A kasi si A yung eligible. After ni A, 0.1 lang si A, ay matitira pa na 0.9. So yung 0.9, ito, time remaining, pipili pa tayo ng susunod na process. So alin ulit yung maraming precedence? Magkapantay si B at saka si C dahil parehas na 2 yung precedence sa kanila. So pipili ka kung si B or si C yung pipiliin mo. Pero sabi dito, 0.9 na lang ang natitira, pero si B, 1 minute siya. So hindi siya yung i-assign mo. Ang i-assign mo ay si C. Dahil si C, 0.7 minutes lang. So, 0.9, yung sobra ni A kanina, in-assign mo na si C na 0.7, may natitira ka pa na 0.2. Ngayon, 0.2 na lang yung natitira sa 1 minute. Sino pang pwede mong i-assign? Wala na. Dahil si E, hindi mo siya pwedeng i-assign dahil nasa dulo pa siya. Kailangan uunahin muna natin yung mga nasa unahan ng precedence diagram. So meron kang idle time na 0.2. Ito yung sobra. Punta naman tayo doon sa susunod na workstation. Ganong process ulit. 1 minute yung cycle. Sino ba ang eligible? Meron na si A, meron na si C, si B na lang yung gagamitin natin. So dahil eligible si B,
siya na rin yung i-assign natin. May susobra ba na time? Wala na. Kasi 1 minute eksakto ang kailangan ni B. So wala tayong idle time kay B. Kasi 1 minus 1 equals 0. So punta naman tayo sa workstation 3. Bale si A, B, and C, meron na silang workstation. Dalawa na lang ang natitira. So pipili muna tayo sa loob ng 1 minute. Una natin pipiliin si D dahil si E ay nasa dulo pa. So si D, i-assign na natin sa workstation 3. After ni D, na 0.5 yung kailangan, may matitira pang 0.5. So 0.5 yung time remaining, balik tayo sa umpisa, i-assign mo si E. Ang kailangan ni E ay 0.2. So ngayon si E, pagkatapos niyang magamit yung 0.2, may matitira pang 0.3. So yung 0.3, yung idle time dun sa station na to. So bakit natin kino-compute yung station idle time? Kasi gagamitin natin yan sa pag-compute ng efficiency ng ating layout. Clear ba kung paano tayo nakapag-assign ng process sa workstation? Opo. Clear? Yehey! Masaya ako na clear. Kasi nung college ako, atin-atin lang. Litong-lito ko dito. Hindi ko maintindihan kung saan ko ilalagay yung mga process. Pero siguro dahil nakailang ulit na rin akong inaral to nung college at saka nung nag-masters ako. Tapos inaral ko ulit bago ko i-present sa inyo, naintindihan ko na. So ganun ang process na dahan-dahanin mo siya. Ngayon, nalaman na natin yung station idle time, pwede na tayo mag-compute ng efficiency. Ano ba yung efficiency formula? Idle time per cycle, yung buong cycle, and then divided by number of actual time times cycle time times 100. So, eto yan. So, 0.5 yung idle time, number of workstation ay 3. Per workstation, meron tayong 1 minute na cycle time. So, 0.5 divided by 3 times 1 times 100 to make it a percent. Ang ating percentage of idle time is 16.7. So, ibig sabihin, 16.7 of the time, idle tayo, walang ginagawa. So, ano ngayon ang efficiency rate? Ima-minus mo lang sa 100% yung percent idle time. So, ano efficiency rate na example natin? Kung 16.7 ang ating idle time, ano ang ating efficiency rate? Anyone? Ilan ang ating efficiency rate? Hala, ang dali-dali, hindi alam. 3.3. 83.3. Thank you very much, Miss Keiko. So, ang ating efficiency rate ay 83.3. So, ganun lang siya kadali. I know medyo nagugulat pa tayo dahil first time natin ito narinig. Pero madali lang to. Ang suggestion ko is yung sample exercises na ibibigay ko, gawin niyo siya, i-practice niyo siya para mas maintindihan niyo yung process. And at the same time, pwede niyong balikan itong ating YouTube video mamaya. So ano ba yung mga information required naman kapag process layout yung gagawin? Pang product layout yung kanina ha. Kapag process layout, ang kailangan mo syempre, ilista mo lahat ng department, kung ano yung flow ng trabaho, ano yung distance, bawat location ng mga department, magkano yung investment, kung may mga special consideration ka ba, saan mo ilalagay yung mga utilities, so yun yung mga information na kailangan. So, paano naman kung magagawa ka ng process layout? Ang objective mo pag process layout, iba dun sa objective mo sa product layout. Ang objective mo kasi sa product layout is kailangan maliit, mababa ang iyong idle time. Kapag process layout naman, kailangan mababa yung travel time ng mga employees between and among departments. Kasi may cost yun eh. So ito for example, sabi dito, ang distance mo daw from department A location to B ay 20 meters. A to C, 40. B to C, 30. C to A, 40. So, ayan. So, alam nyo na yan. So, yun yung table. Ngayon, yung interdepartmental workflow o yung palipat-lipat ng mga tao between departments, ito siya. Yung mga taga-department 1 daw, pumupunta sa department 2 ng 30 times.
Yung mga taga-Department 1, pumupunta sa Department 3 ng 170 times. And then yung mga taga-Department 2, pumupunta sa Department 3 ng 100 times. So ito yung mga information na kailangan natin para makapag-minimize tayo ng transportation cost or distance between and among departments. So una, irarank mo muna sila. Yung mga trip ng A to B, B to C, saka A to C. So lahat ng travel, irarank mo. Tapos yung may pinakamataas na workflow yung nasa taas. And then, yung distance, susunod na lang siya. Ang pinaka-importante sa ranking dito is yung workflow. So, syempre, ito kasi yung magpapabalik-balik eh. So, sabi sa ating ranking, yung travel daw ng from Department 1 to Department 3, 170, Department 2 to 3, 100, Department 1 to 2, 30. In terms of distances, pinakamaiksi yung distance ng A to B, followed by distance of B to C, and then distance of A to C. Ayan. So, irarank mo lang siya according to the highest workflow and locations. Ngayon na alam mo na yan, mag-decide ka na ngayon kung paano mo siya pagtatabi-tabihin yung departments. So, sabi natin dito, pinakamarami yung workflow ng 1 to 3. So, ibig sabihin, yung Department 1 at saka Department 3, kailangan medyo magkalapit siya. So, mamimili ka ngayon kung alin ang pipiliin mo. Yung A to B ba o yung B to C. Hindi mo pipiliin yung A to C kasi ang layo ng distance, 40 meters. So, dapat na may pinakamaraming workflow, dun mo siya i-assign sa may pinakamaiksing distance. So, pwedeng sa A and B. So, for example, si 1 and 3, nag-decide ka sa A and B. Pero hindi mo alam ngayon kung si 1 ba ay sa A o si 3 ba ang lagay mo sa A. Para malaman mo yun, baba ka dun sa next step. Ang sunod mo kasi gustong i-assign is yung 2 to 3 na 100 yung workflow. So kung si 2 to 3, 100 ang workflow, kailangan magkalapit din yung pwesto ni 2 at saka ni 3. So sabi dito, kailangan magkalapit si 1 at saka si 3, magkalapit din dapat si 2 at saka si 3. So, in short, igigitna mo ngayon si 3. Para magkalapit si 1 to 3, at magkalapit din si 2 at saka si 3. So, ganito yung itsura niya. Magkalapit si 1 to 3, magkalapit si 2 at saka si 3. So, si 1, ilalagay mo sa A, si 2 na department, ilalagay mo sa C, tapos yung natitira na 3, dahil konti lang naman ang workflow, between 1 and 2, pwede magkalayo sila. Although ang distance from A to C is 40, 30 times lang naman mag-uusap si 1 and 2. Kaya okay na din na medyo magkalayo dahil konti lang ang interactions nila. Gets ba? Miss Keiko, gets ba? Opo. Wow, okay. So nice. So ngayon na nalaman na natin yung workstation assignments ng mga departments dito sa process layout. Magko-compute naman tayo ng transportation cost. So for example, ang cost natin is 1 peso per travel or per distance. Magko-compute tayo ngayon dyan. So sabi natin si Department 1, inassign natin sa location A. So yung loads between 1 and 2, 30 daw. Pero ang distance ng A and C, na kung saan nandun yung number 2, is 40. So medyo malayo. Pero konti lang naman yung interaction nila. So i-multiply natin yung distance dun sa interaction. So 40 times 30 equals 1,200. So yan yung cost ng traveling from Department A to Department C. Sa 1 and 3 naman, ito may pinakamadaming interaction, 170 interaction. Nilagay mo siya dun sa B para malapit lang yung distance. So, i-multiply mo yung distance. Total distance, 20 times 170, 3,400. So, Department 2 naman, ang interaction niya sa 3, hindi natin pag-uusapan yung interaction ng 2 sa 1 dahil tapos na tayo doon kanina. So, interaction ng 2 sa 3 ay 100. Pero, inassign mo siya
dun sa C. Yung 2 sa C, yung 3 sa B. So, ito siya. 2 and 3, 2 ay sa, yung 2 ay sa C, yung 3 ay sa B. Distance ng B and C is 30. So, 30 times 100 equals 3,000. So, ang total distance natin dito is 7,600 meters. So, kung 1 peso per meter, 7,600 pesos yung cost ng transportation natin dito. So again, ang objective natin dito is of course, mas mababang cost. Kasi kung magpapalit-palitin mo yung pwesto ng Department 1 sa location ABC, mas tataas yan. So sa example natin, ito na yung pinakamababa, 7,600. Pag pinalit mo yan, kung si 1 ilalagay mo sa C, magbabago yan. Dahil si C, ang distance niya ay 30, mas mababa pa dun sa 40, mababa pa dun sa distance nung A to C kanina. So, sayang naman kasi konti lang yung interaction ng 1 and 2, 30 lang. So, dun mo na siya ilagay sa medyo malayo kasi at least 40 lang naman yung transactions nila. So, clear ba? Absorb nyo muna siyang mabuti. I'm sure maliwanag to pero hindi nyo pa siya matatandaan. So, kung wala na tayong question, wala tayong quiz, pero meron ako ibibigay sa inyo mamaya na sample exercises na doon hopefully ay ma-practice nyo kung paano mag-design ng product layout at saka mag-design ng process layout. So, any questions? Walang question? Andyan pa ba kayo? Baka wala na kayo dyan. Patingin nga ako ng camera natin. Pa-open cam naman ako. Ayun, andun pa nga sila. So, walang question? Naintindihan? I'm sure medyo nalunod tayo ng konti kasi bago yung concept. Pero ang suggestion ko talaga sa inyo is balikan nyo ulit yung module and at the same time, balikan nyo rin yung video recording sa ating YouTube channel.